showbiz fanatics, Tape Incorporated. Aba, meron na naman panibagong inaangkin dito po sa mga legit Daver Cards at ang TBJ. Ngunit ito nga ang ilan sa mga news online ngayon na talagang pinaglalaban ng TBJ patungkol sa issue ng agawan. Grabe ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo of course magpatuloy sa ating mga updates, so syempre hindi natin pwedeng kalimutang pasalamatan ang lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at pagsubaybay sa ating pong mga updates. Thank you so much. And now let's talk about our topic for today's video, dahil medyo mabigat po itong ito pong usapin na ito, dahil matapos nga ang kabi-kabilaan, 'di ba, kung saan kumbaga mahaba-haba pa po yung panahon ng paglalaban at paghaharap ng TBJ at ng Tape Incorporated patungkol po sa usapin ng copyright. Kasi according po sa IPO, PIL, naglabas sila ng kanilang statement na kinonperma ng Tape na nakakuha na sila ng another 10 years contract para sa trademark ng Eat Bulaga. Kung saan parang ang sabi po ng Tape, yung legal counsel po nila, na parang mas pinaboran di umano ng IPO PIL yung pong registration na ginawa ng Tape prior dun sa registration na ginawa po ng TBJ at yung cancellation letter po ni Mr. Joey De Leon, kung saan pinatunayan din po ng IPO PIL na hindi pa po natatapos. Kumbaga nakapending pa rin po yung case na inihain po ni Master Henyo patungkol po dun sa trademark, kasi pinapa-cancel niya yung registration ng Tape para sa trademark ng Eat Bulaga. Ibig sabihin, di pa po tapos ang laban dun. Kahit may another 10 years po sila, according sa ilan sa mga legal counsel, yung pong kanilang ipinakitang dokumento na nagpapatunay na sila po ay inextend o nag-register ng another 10 years, napakadali lang palang gawin, kung saan pwede mo po, pada ka lang daw nag-renew ng isang kontrata o parang ang bumili ng isang sasakyan at kailangan mo ng another contract. Ganun lang, ganun kadali, at nagbayad po sila of course. Pero aside from that, pinag-uusapan din po dito yung una, naging issue din yung patungkol dun sa tinatawag na team song. Yung team song po ang kinukuha nila, kung saan naglabas din ng statement ang legal counsel ng Tape na sa kanila daw di umano, dahil yung kanilang empleyado daw ang nag-create nito. Pero sabi po na pag-usapan nga na si Master JDL at si Vic Soto ang naglapat ng parang tono, 'di ba, yung harmony, kasi hindi mo naman matatawag na team song ang isang team song kung walang harmony. Ang dinidetalye po ng Tape patungkol dito is meron daw di umano na parang naiambag yung kanilang writer na naging empleyado ng Tape. Kaya parang gusto nila angkinin din po ito. Pero dahil siguro medyo nakukonsensya sila at hindi naman talaga ang Tape ang nakalagay dun sa kanta, dahil nandun po ang pangalan ni Tito Vic and Joey, tas gagamitin nila, 'di ba? Parang kakapalan naman yata ng fest 'yon, 'di ba? Kaya naman pinabayaan po nila. Pero this time parang medyo medyo fishy na may mga issues na nagkalat ngayon na parang patib daw di umano yung word na Daver Cards ay pinaglalaban na rin ng Tape. Ano ba tong Tape na to? Parang wala na silang kasiyahan. Parang nasa inyo na nga yung trademark, diba? Hindi naman talaga kayo ang nagpakahirap niyan for almost 44 years, tapos kayo yung gumagamit nang hindi naman kayo ang nag-imbento niyan. Pumasok na kayo sa eksena, Eat Bulaga na yan. Yun po kasi yung pinaglalaban ng TBJ bago pa pumasok sa eksena ang Tape, Eat Bulaga na po sila. Kaya naman yun talaga yung pinaglalaban nila. Pero yun yung hindi maunawaan. Talagang ini-insist po ng Tape na sa kanila daw di umano talaga ang Eat Bulaga. Ngayon, ang kinaiinis pa ng marami is pati po yung word na Daver Cards ay pinag-iinitan na rin ng Tape. Pero syempre, ilalaban po ng TBJ yan. Dahil alam naman natin kung sino po talaga ang nag-imbento niyan. At kapag sinabing Daver Cards,
sila pa rin ang TBJ at ang legit Davercats sa kasama nila ngayon sa EAT ang tinutukoy. Parang ang sagwa lang kasi parang pinaglalaban nila yung isang bagay na hindi naman talaga sa kanila. At the same time, hindi po sila ang nare-remember ng tao when it comes to the word Davercats. Kaya nga po sila nagbago sila, 'di ba? Imbis na tawagin po nilang Davercats yung kanilang mga kasama sa generic Bulaga, tinawag nilang Kapuso. Tapos ngayon, inaagaw na naman nila yung word na to. Pero syempre, hindi po papayag ang TBJ when it comes to that. Kasi according sa history, marami po nagsasabi na it was made, ito po ay lumabas sa bibig mismo nitong the late Francis M. Yun po yung sinasabi ng ilan sa mga news online. Tapos, meron naman pong pinipilit ang tape na ang nag-invento daw ng word na Davercats is si Bitoy, na isa sa mga empleyado ng GMA7. Which is parang hindi natin mapaniwalaan dahil yung mga panahon na yun is usong-uso po dati yung baligtad na mga words eh. At buhay pa po si Francis M. At namamayagpag noon si Francis M. ng mga panahon na yun. Kaya po nabuo yung words na Davercats, which is kabaligtaran ng barkada, 'di ba? Yun naman doon man talaga yung root word nun eh, binaligtad lang talaga nila. And then yun na nga, inadapt na po yun for the longest time ng lahat ng mga legit Davercats. Ngayon naman, unti-unti parang wala na silang gustong itira. Hindi ko alam kung naiinggit na lang ba sila o talagang nagpapapansin na lang sila dahil wala na pong nanonood eh. Halos wala na talaga as in. Tapos pinagmamalaki nila na mataas daw ang rating nila pero wala naman silang ganun karaming advertisement tuwing sila po ay ere. Kaya hindi natin alam kung saan pa nila kinuhugot yung kanila pong mga pinanggagastos dito po sa nasabing show. Ngayon, namigay na naman daw di umano sila ng 1 million pesos na kailangan nilang gawin yan para po mas umingay yung kanilang programa. Pero just the same, ang Eat Bulaga is TBJ at ang TBJ ay Eat Bulaga. Wala na silang pwedeng i-question dyan, no? So, para hindi na tayo mainis, mag-react na lang tayo sa mga inyo pong mga reaksyon or komento patungkol sa mga updates po natin kahapon, Magbasa tayo ng ilan sa mga legit Davercats na nagbigay talaga ng kanilang komento sa ating comment section. Unahin natin, shoutout natin si Ma'am Erlinda Montemayor. Sabi niya, kaplastika ng pagbati na yun. Nawala ng paghanga ko sa kanya dahil bumaba na ang level niya. True. Diba? Alam niyo po, meron pong isang vlogger na parang kinukondena niya ang mga TBJ Defender na sinasabi niya na ang TBJ Defender lang daw di umanong gumagawa ng issue para po parang pag-awayin yung EAT tsaka yung Eat Bulaga. Well, in reality, nakikita naman natin yung labanan nila kahit nga sa korte. Diba? Sabi po ni April Cordero, gumigimik lang yan para magpapansin. Akala nila siguro may maniniwala pa sa kanya. Pera-pera lang siya. Pagtanda mo, makikita mo yung ginawa mo dati. Dati ka pa namang mayor. True. May pabati pa tapos niyo po ba na wala po sa plano kasi di ba pinagbabawal nga ng tape na banggitin ang pangalan ng TBJ. Tapos ang binanggit po ni Isko Moreno yung pangalan or pagbati niya kay Tito Sen, bigla na rin bumati si Paulo, di ba? Bilang pabalat kayo, ganon, parang makikisakay siya. Sabi naman ni Ma'am Bibian, magpapasalamat na lang sana tayo sa Diyos na instrumento sila Isko upang mabigyan ng ginhawa ang ating mga kababayan na sobrang hirap. Bonggang-bonggang pamimigay sa inyo, Eat Bulaga. Ayan. So, ito po ay isa sa mga nanonood. Wala naman po tayong question doon, Ma'am Bibian. Hindi naman natin kine-question yung pamimigay po nila. Ang kine-question natin doon is yung patuloy na pag-aagaw nila sa mga property na meron at kinikilala. Hindi nila kinikilala ang TBJ, doon po sa mga bagay na to. At the same time, nakikisawsaw din sila doon sa issue. Dapat hindi na. Sabi naman ni Pelagi din. And Pelagio din. Ayan. Pelagio Eden. Real Eden watching from Las Vegas. Yes, legit Davercats. Ang team na TBJ Las Vegas. Yep. No GMA to or show. Solid TV5 ang Sakalam. Ayan. Ito yung mga legit Davercats na paglipat ng TBJ, kasabay po silang lumipat kahit ang mga yung mga balita, yung 24 oras, doon na rin sila nanonood. Yung kanilang news na napapanood sa GMA7 sa TV5 na rin, mas talagang pinagkakatiwalaan na. Sabi ni April Cordero, gumigimik lang yan. Ayan, nasabi na natin yan kanina. So, anyway,
maraming salamat po sa inyo pong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And of course, kung di ka pa nakapag-like at share, subscribe sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-follow nyo na rin yung aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.